Good morning everyone. What's up mga kasenyor, mga ka-transport. Ngayon naman po ay tayo ay patungong Lucena. Ganap na alas 5 ng umaga upang makipag-ugnayan sa ating mahal na gobernadora para sa ating nalalapit na pag-deliver ng ating modern jeep. Kaya abangan po ninyo mga ka-transport ang aming mga pag-uusap at mamaya po ay makikita nyo sa larawan na ang kausap namin ni Chairman at ng ating fleet manager ay ang ating mahal na gobernadora. Once again, ipag-pray po sana ninyo ang aming ligtas na paglalakbay hanggang sa muling makabalik dito sa tanggapan ng Gumaca Transport Service Cooperative. Tayo naman po ngayon ay narito sa lungsod ng Lucena. Araw ng Lunes po ito at sa umpisa nga po ay nabanggit ko na tayo po ay makikipag-ugnayan. Very timely po, ngayon po ay mayroong flag raising ang provincial government, kaya't dumiretso na po kami dito sa Convention Center. At ayan po, makikita po niyo sa larawan, nandiyan po si Governor Dr. Helen Tan, si Vice Governor Third Alcala at saka po mga bukal. At lahat po ng empleyado ay nandito. At yan, makikita po ninyo sapagkat ito po ay talagang kompleto ang ating picture. Ano po, at siyempre nag-umpisa sila sa panalangin. Pangalawa, yung talagang ginagawa, pambasang awit ng Pilipinas, and then report ng tanggapan. At siyempre, ang kasunod ay ang mensahe ng ating mahal na gobernadora. So palibhasa naman po tayo ay kilala at malapit tayo po sa kanya. Kaya't yung pagbaba po sa stage ay nilapitan ko na agad. At yun, binati ako, paring Noel, ba't nandito ka? Ano ang sadya mo? So ay madam, sabi ko po, kasi po yung ating modern jeep ay darating na possible ay ngayon po October 25. Ay siyempre, kinakailangan po ninyong malaman sapagkat kayo po ay bahagi ng katagumpayang ito. At talaga po ang suporta po ninyo ay labis namin pinasasalamatan sapagkat hindi po magmamaterialize ang lahat ng ito kung hindi po sa suporta ninyong makasawa ni Boss RD. So ayan ang plano. Sabi ko, kayo po ang tatanungin ko, tayo po ba ay magkakaroon pa ng launching? Sabi sa akin ay ang sagot, pare, wag na tayo mag-launching sapagkat very timely, ang haba ng bakasyon. Magsisimula sa October 28 hanggang November 5 or 6 yata. Kaya pag dumating ikayan ay sige, ipasada na ninyo. Basta't may kompleto kayong papel galing sa LTFRB, ipasada na ninyo. Saka na lang kayo bumalik at pag-usapan natin yung launching na sinasabi mo. At sabi nga sa akin ay di publishan muna ninyo para siyempre dapat may blessing talaga yan. Pero for the meantime ay di-publish na muna ninyo bago nyo ipasada. So ako po tuwan-tuwa, si Chairman kasama ko, Mike, at saka si ang ating fleet manager na makikita naman sa picture, si paring Pete Mendoza. So ayan, at pagkatapos nga tinawag niya yung mga cameraman at picture para for documentation. At ako po yung nagagalak at tuwan-tuwa kami sapagkat very accommodate po ang ating mahal na gobernadora. Kahit po kami nakatayo doon, kahit po kami ay nado sa Convention Center, talaga po kinausap kami at binigyan ng advice. So ito po at pagkagaling po namin doon, sinamantala po namin ang pagkataon, makikita rin po ninyo, pumunta po kami sa office ng tourism. Sapagkat tayo po ay mag-a-apply ng tourist franchise. At ito po, kinausap naman po kami nung namamahala doon. At siyempre, for documentation, nagpa-picture din po kami. At maganda po ang nangyaring talakayan namin dito sa Office of Tourism. Binigyan po kami ng form. At ang advice sa amin, pumunta kami sa region upang alamin ang lahat ng requirement. At ganoon din, siyempre, nagbigay sila ng endorsement para po mapabilis. So, hindi lamang po kasi pamasada
ang modernization program, pati po sa ang tourist ay mayroon din pong franchise para sa modernization program. At very timely, bago po kami dumating sa opisina ng tourism, ay nabanggit po ng ating mahal na gobernadora na talagang ang turismo ay kanilang pinalalakas dito sa buong lalawigan ng Quezon. Kung kaya't nangangailangan ng makabagong transportasyon at yung talaga namang maganda para sa mga local and foreign tourists. And then after that po, bumaba po kami at dumaan naman po kami dito sa Office of Transport. Ano po, ito pong medyo mababa dito na nakaputi, nakitang-kita naman natin sarilo. Yan po yung si Lito Cantos, siya po ang chairman ng Federation of Tricycle sa buong lalawigan ng Quezon. At sabi ko nga, kaibigan Lito, ang tricycle ay kasama sa modernization program. At kung kaya't humanda ka rin sapagkat sa mga susunod ay ito naman ang tatargetin ng gobyerno sapagkat all over the Philippines gusto ng ating pamahalaan na i-modernize na ang lahat ng public utility. Maganda po ang aming talakayan at nagkaroon po kami ng mga change of idea at sila po ay very supportive sa akin. And then after that, kami po ay pumunta sa tanggapan ng yung pong gumagawa ng local route plan. Ano po, at nakausap po doon yung aming tokayo at kinumusta po namin yung local route plan at nagkaroon po kami ng mga usapan din, mga change of idea sapagkat dito po ay nasa kanila po kasi ang lahat ng file ng lahat ng ruta sa buo ng lalawigan ng Quezon. At binuklat po niya ang record ng Katanawan at yun po natutuwa po sila sapagkat mag-uumpisa na. And then after that, tinignan din po ang record ng Kalawag at nakita po doon na may 2 prangkisa tayo na nakamember na rin po sa Gumaka Transport Service Cooperative. Ito po yung Provincial Planning and Development. Ano po, sila po talaga yung nagpaplano. At yun po, ininote na po niya na ang Gumaka Kalawag route ay naka-assign na sa Gumaka Transport Service Cooperative. It because of the 2 members dito po sa nakamembro po sa Gumaka Transport Service Cooperative. Kaya mga katransport, mga kasenyor, sa totoo lang po tayo lamang ang multi-route dito sa 3rd and 4th District at maybe sa ibang lugar ay pwede rin naman tayong makisali sa mga bidding pero yun nga, tayo po naman ay magkukonsentrate lamang dito sa pansamantala sa ating area para mamulat ang lahat ng ating mga kababayan na ang hanap buhay ay transport ay yakapin nila ang modernization program sapagkat all over the Philippines halos 80% na ay sumali na sa modernization program. Dito pa lamang po mabagal ang pag-usad ng modernization program sa Region 4A sapagkat kalimitan po ay nag-aalinlangan pa na kalimitan po ay kulang pa sila sa kaalaman at karamihan po ay talagang may pag-aalinlangan pa. So ito po ang kaganapan ng aming mga pang-araw-araw na ginagawa sa ilalim ng Gumaka Transport Service Cooperative. At asahan po ninyo, kami po ay hindi titigil upang lalo pang magkaroon ng katagumpayan ang ating cooperative dito sa bayan ng Gumaka. Once again, paki-like and share po at paki-subscribe po ng ating channel para malaman po ninyo ang lahat ng kaganapan dito sa Gumaka Transport Cooperative. Ano po, once again, magandang araw sa ating lahat.